isa sa scenario yun nga atong nakakita since na-discuss na ni Sir Alan is kaning number one scenarios. The speed versus accuracy dilemma. So, unsay experience? Like example, usa ka netizen blogger shares a specific instance like a major breaking news event. So, no? Like for example, earthquake, election night, or then, so, diha na dahil mo sulod ang kita. Or enough na nga at the moment? No, that's not enough. Kailangan din mo nga, imong apilan ko ganang na ay sunog diri sa barangay Abalulang. Simbako, example lang yan. So, kailangan yun kay, naipapan nga, kita, yes, so, din ang pinaka-importante when it comes to life is, kung mahimo lang mag-live pa, pero natay i-consider. For example, sa kanang mga critical kayo ng mga situations, bangga, nga, di ay kanang ipang-pusit. Grabe na di tayo ang upan ng mga vloggers eh. Ang picture na ang mga utok na nagawas, mga tingin na nangabalik, which wala na sa kuwang kay kita hasta filtered kayo ka mag-report, di ba nga? Bawal kita. We need to differentiate citizens journalism versus professional reporting. And in citizens journalism, this is more on Mga bloggers, mga tao. using the platform of social media. Yes. While we want professional reporting, more on sa ato mainstream media. Pero ang dilemma karon, ang problema Journalism. It is a contemporary branch of journalism. May kalipay ang tao ng patay. So, several years. Kung sabay limitations, kung nakapag-isip sa journalism, kay kung gusto mo nga mag-journalist niya, pero naamoy trabaho, naamoy lain niya, paginatulian niya, mas profitable kaya sa mag-journalism, pag freelance na lang mo, kita mo outlet nga, legitimate nga outlet, registered, registered. Other than that, insulto good ni sa mga kapaningkamot in town, nag-practice, o tinood nga journalism, kung tagaan na itong avenue, let's say through social networking. Citizen journalism, mapagulang ang third party because of social media, Facebook and other platforms nga igamit sa ordinary citizen nga maghimo sila ilang kaugalingon na news sa ilang nakita, di ba? And no one can prevent those people. That's why, but kasi sa una, if I remember right, sa pagsugod pa yun nato, there's no such thing as citizen journalism. Karon na nasad sa nakikatawag niya public journal. Or ang gusto ana nila, murabag, wow, para ako, tanaw na ako, clickbait eh. Clickbait na. Ang kuya magod, I mean, tama si Oriol. Ang kuya na, dili magod para. Regarding citizen journalism versus professional reporting, we're discussing about I don't consider it competition. Supposedly, partner natin sila. Sa reality, No. Sa messenger sa Facebook, dili diretso i-post yun. You need to verify it first. Ayun na sila. Ay, sulog sa kuan. Ano hindi pwede nga i-post mo diretso. Ano sulog sa bulwa or something whatever. No? So, tawag sa muna sa BFA kung naong isulog. And then you go there. Reporters must go there to verify. Dili na isupay na kita. Nindot yun kung before mahimok kang angkor, kinahanglan mo ang yun kapag reporter. You want safety. Kaya kung mag-angkor mo ka, na ay reporter mo pasa ng report. Dito ka ay hindi mo makuha yun ang eksakto yun na idea kung ang sa'yo hitap mo sa gawas. Pero kung naka-experience ka as a reporter,
bisan pa kung wala ka dito sa inyo, hindi ba yung kausap mo pag-question ang inyong reporter sa page? This Also, a good avenue sa Kabayan Bureau Press Club to create a program to educate sa mga gusto nga ma-educate. Pero ang problema man kay sa kadaghan sa mga users online, dili na to na sila mag-cater tanan. And bisan kung sa una to, pinaka-point lang yun kung anong mag-post ang usa ka tao na dili pa rin sa ato ang mga atay mga effects na ginasunod is that naman